Dumating ang graduation ni Monica. At kung hindi sa pakiusap ni Rick, ay hindi mapapapayag ang kanyang mga magulang na hindi siya uuwi ng Batangas para sa selebrasyon ng kanyang graduation. Sa halip, sa isang kilalang restaurant sa Manila, sila humantong. Doon na rin kinumbinsi ni Rick ang kanyang mga magulang na payagan siya ng mga ito sa pagmomodelo. Bilang tapos na rin naman siya sa pag-aaral. Sa unay may pagtutol pa ang mga ito na kalaunay napapayag din sa kondisyong every weekend ay uuwi sila ni Joanne sa Batangas upang madalaw ang mga ito. Nagpatuloy sila sa masayang pagkain habang nagkukwentuhan nang bigla ay napatayo si Monica, sapo ang kanyang bibig at tinungo ang washroom. Agad namang sumunod si Joanne. Sa washroom ay inilabas lahat ni Monica ang kanyang kinain habang hinahagod ni Joanne ang kanyang likod. Nag-aalala itong nagtanong kung ano ang nangyayari sa dalaga dahil simula umaga ay pansin na niyang masama ang pakiramdam nito. Hindi naman pwedeng dahil sa kinain nila dahil panay paborito ni Monica ang in-order nila. Pabalik na sila sa mga kasama nang masalubong nila ang ina ni Monica. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito, kaya naman sinabi na lang ng dalaga na kanina pang masama ang pakiramdam niya at naduduwal siya. Na marahil ay stomach upset dahil excited siya sa graduation at kinailangan pa nilang kumbinsihin ang mga ito upang pumayag na magmodelo siya. Subalit, maayos naman na ang kanyang pakiramdam. Bahagya namang nanirmo ng kanyang ina na baka ay nalipasan daw siya ng gutom dahil isang basong gatas lang ang inalmusal niya kaninang umaga. Nang hapong din yun ay umuwi na rin sa Batangas ang kanyang mga magulang. Kinaumagahan ay masama pa rin ang pakiramdam ni Monica. Sinilip siya ni Joanne sa kanyang kwarto na nakapamaluktot pa rin sa kama. Hindi na siya nito inabala at nagtuloy na lang sa kusina upang mag-agahan. Naabutan nito ni Rick kaya sumabay na rin itong kumain sa kaniyayang ihatid sa pinapasukan si Joanne. Total ay pareho din namang Makati ang rota nila. Sa opisina ay inabutan ni Rick na abala sa pagpipirma ng mga tseke si Ruel Velez, ang boss niya at best friend since college. Kakausapin niya ito upang ipaalam dito na nakakuha na siya ng bagong modelo at upang mapapermahan na rin dito ang kontratang pinirmahan ni Monica. Nagulat pa ito nang malamang kamag-anak at mismong pamangkin niya ang kanyang nakuha. Bahagya itong nagduda kaya naman binanggit ni Rick na minsan ang gumawa ng toothpaste ad si Monica 2 years ago sa agency at ito mismo ang nag-approve noon. Dagdag pa niya na sinabi nitong nagustuhan ng lalaki ang mga ngiti ni Monica. Pinindot ni Ruel ang intercom upang iutos sa empleyadong isend sa kanya ang soft copy ng nasabing ads. Nang mag-play ang video, ay ganoon na lamang ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Kung nakaharap si Rick sa kanya, ay nakita sana nito ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha. He freeze and close up the image. Nakangiti ang dalaga at napakaganda. Ang mga mata nito'y tila nakatingin din sa kanya. Pamangkin mo siya? Wika niya.
na halos di makilala ang sariling tinig. Yup, she stays with me and she's 21 now. So, pasado na ba siya sa standards mo? Hindi sumagot si Ruel. Malilimutan ba niya ang mukhang nakikita niya sa screen? Sa loob ng 5 linggo ay ginulo ng mukhang iyon ang isip at buong pagkatao niya. Paano niya malilimutan ang pain and ecstasy na nakita niyang naghalili sa mukha ng babaeng nakatalik niya sa private cottage ng resort na pag-aari niya. Halos galugarin ng mga tao niya ang buong lugar sa paghahanap sa babae na nung balikan niya ng umagang iyon ay wala na. Linggo-linggo ay bumabalik siya roon sa pag-asam na muli itong makita. Aakalain ba niyang abot kamay lang pala niya ang hinahanap? Pinutol ni Rick ang kanyang pag-iisip dahil sa hinihintay nitong desisyon mula sa kanya. Sinabi niya ang totoo. Walang sino man ang magsasabing hindi ito maganda. May natatangi at kakaiba itong kagandahan na tila Diyosa ng Greek. Bagaman ang huling pantukoy ay sa sarili niya na lamang sinambit. Ngumiti ang nasisiyahang si Rick. Nagtanong agad ito kung kailan mag-uumpisang mag-shoot dahil 3 linggo lang ang deadline nila. Sa halip na sumagot ay kinuha niya ang kontrata at pinirmahan ang mga kaukulang espasyo. Bagya pa itong nagulat nang itanong niya kung may boyfriend na ang dalaga. Bagaman nagtataka dahil alam nitong hindi siya nagtatanong ng ganoon kapersonal tungkol sa mga modelo ay sumagot pa rin ito. Sinabi nitong Michael ang pangalan ng latest boyfriend ng dalaga. Subalit duda ito kung hindi na naman hiniwalayan ng kasintahan ang pamangkin dahil hindi na nito nakikitang dumadalaw sa bahay ang lalaki. Napataas siya ng kilay sa sinabi nitong na naman. Subalit, ipinaliwanag ni Rick na sa kanya ipinagkatiwala ng kapatid at hipag ang pamangkin. Bagaman pinapayagan niya itong mag-boyfriend dahil bukod sa mapagkakatiwalaan, ang pamangkin ay napaka-konserbatibo rin ito pagdating sa pakikipagrelasyon. Si Michael ay pangatlong lalaki na malamang ay nakipaghiwalay dito. Muling napakunot si Ruel at nagtanong kung bakit. Alam ko ang dahilan nung naunang dalawa dahil naroon ako when she cried the river. Iisa ang dahilan sa magkasunod na pangyayari. Sabi niya, all they wanted from her is to take her to bed. At kung hindi nga lang daw dahil sa akin at sa daddy niya, matagal nang wala ang tiwala niyang may natitira pang matinong lalaki. Sagot ni Rick na hindi maiwasang matawa sa huling tinuran. Wait until she met you at mabalitaan ang mga affairs mo. Lalo nang magiging scenic yun. Pilit na ngumiti si Ruel. Nagpakawala ng isang buntong hininga saka nagtanong kung anong background ng commercial. Sinabi ni Rick ang rough storyboards na nakita nito ay bedroom and bathroom scenes. Bagong gising, close up sa mukha, then maghihilamos. Nagulat pa ito nang sabihin niyang bahay niya na ang gamitin dahil alam nitong particular siya sa kanyang privacy. Mamili ka kung alin ang angkop. Bagaman palagay ko ay yari na ang storyboards, ang garden o ang isa sa 2 restroom. Bagaman nagtataka ay hindi mapigilan ni Rick ang matuwa dahil isang suliranin ang nawala.
Matagal nang wala ang kaibigan ay nakatutok pa rin si Ruel sa screen. Napasukan siya sa ganoong ayos ni Trisha kaya napatingin din ito doon. Baka sa mukha nito ang panibugho nang sabihin niyang iyon ang mukha ng bagong modelo sa kumpanya. Si Trisha ay ang dati nilang modelo na katatapos lang ng kontrata. Dati niya rin itong kafling na alam niyang naghahangad madugtungan ang short-time affair na nangyari sa kanila. Subalit hindi niya iyon pinahihintulutan sa kabila ng alindog at kagandahang taglay nito.